Guys, welcome back to my channel, and for today's video ay isi-share ko sa inyo ang advantages at disadvantages na tumira dito sa Lancaster, UCT guys. Kasi ako, tumira na ako dito ng almost 7 years, so isi-share ko sa inyo ngayon kung future buyer ka guys, so dapat mo mapanood tong video na to. So, ang uunahin kong guys is yung advantages na tumira dito sa Lancaster, UCT. Meron ako ditong mga list. Nag-list ako dito guys ng mga advantages at disadvantages para ma-share sa inyo kung future buyer ka, para magkaroon ka ng idea kung itutuloy mo ba ang pagbili or maghahanap ka ng mas bagay sa reference mo. So, uunahin ko guys na i-topic yung advantages na tumira dito sa Lancaster, UCT. Itong isi-share ko guys is based lang to sa mga experience ko at ng aking pamilya na tumira dito kasi we stay here at Lancaster, UCT for almost 7 years guys. So, medyo marami na rin kaming karanasan yung mga so kaya dapat i-share ko na sa inyo guys. So, ito po yung mga advantages na uunahin kong i-share guys. So, dito sa Lancaster, UCT guys, kaya siya tinawag na Lancaster, UCT kasi ang laki ng area ng Lancaster guys. Nasasakop to ng Imus, General Trias, at saka ng part ng 13 and Dasma guys. Kasi sa sobrang laki niya, may mga nasasakupan siyang barangay na part na ng Dasma, part na ng 13, ganyan. So, yung area ko guys is part siya ng General Trias, Navarro General Trias guys. So, ito na yung nasa list ko guys. Kapag dito ka sa Lancaster, UCT, kapag sa Zone 1 ka, ito yung area namin guys, Zone 1 to, ito yung tinatawag na Zone 1. Pag dito ka, napaka-advantage mo guys kasi ang lapit-lapit lang ng mga grocery store, wet market, at saka gasoline station, within vicinity of Lancaster lang yan guys, no? Kaya hindi ka mahihirapan na umalis, lumabas, kapag pupunta ka sa grocery, ganyan, mag-grocery ka. Pag pupunta ka naman sa wet market, depende sa area mo guys, pwede rin siyang walking distance lang kasi meron tayo dyan, JJSS. Kapag grocery naman guys, pwede din walking distance, yung Save More na bagong open ngayon, at saka meron din sa JJSS guys na grocery, yung tinatawag na Metro Mart. Tapos, kapag dito ka naman part sa may Imus guys, meron din dyan Save More at saka Shopwise guys. Tapos sa may Avenue naman, meron dyan Robinson supermarket na maliit lang siya guys, pero almost complete naman kapag pupunta ka. Meron din silang mga dyan, mga meat, mga chicken, ganyan. Marami din silang mga paninda guys. So, sa mga gasoline station naman guys, meron din tayo dyang option na Uni-Oil at saka Shell. Yan yung mga napakalapit lang sa vicinity area ng Lancaster guys. Ang second naman na advantages guys is school. Kapag may mga anak ka, na lalo na kapag elementary hanggang grade 11, grade 12, meron dito sa loob ng Lancaster guys. Ito yung pangalan ng school is St. Edward Integrated School. Diyan nag-aral yung anak ko from elementary hanggang high school. And then, transfer ko na siya sa ibang school. And then, kung public naman ang hinahanap mo guys, meron din tayo dito sa may Navarro. May public school dyan from elementary lang yata guys. Kapag high school naman, meron din tayo dito sa General Trias guys na malapit na public school. Ang pang-third naman na nagustuhan ko dito sa pagtira namin dito sa Lancaster guys, yung community is napakatahimik talaga guys. Ang mga neighborhood, napakabait, ganyan. Diba yun naman ang
importante sa atin na yung kapitbahay natin is makakasundo natin, ganyan. Tapos ang tahimik dito, lalo na kapag weekdays, kung gusto mong magpahinga, mag-relax ka, ganyan, dito napakatahimik, napaka-recommended din ang Lancaster, guys. Tapos yung mga mababait na kapitbahay, parang nasa province lang, kapag nagluluto sila, nagsishare sila nagbibigay sila ng niluluto nila, ganun ang babait. Kapag weekend naman, kung gusto mo nang mag-walking or magja-jogging, ganyan, malalaki ang pathway nila dito, guys, sa Lancaster, kaya pwede kang mag-walking kasama ng iyong pets, kasi ang Lancaster, guys, ay pet friendly siya. Tapos kung gusto mo naman mag-basketball, bawat village, guys, is meron silang court na tinatawag basketball court, at saka yung playground for the kids, guys. Is malapit lang siya sa airport. Na-try namin dito, guys, umalis kami dito ng hindi rush hour. 30 minutes to 45 minutes yata, doon na kami sa nasa airport terminal 3 na kami, kaya malapit lang siya sa airport, guys. Tapos dadaan ka lang ng Skyway, ganyan, ang bilis lang ng travel kapag hindi siya rush hour, guys. Tapos ang pang-fifth ko naman na nagustuhan, kung religious ka, guys, meron din tayo dito. Kapag Catholic ka, sa loob ng Lancaster, meron na siyang Holy Family Church for Catholic, guys. Tapos may mga nakikita ako na mga Christian na church na meron na dyan sa Avenue. Hindi ko lang sure, guys, kung anong klaseng Christian yun, pero every Sunday nakikita ko silang nagsisimba dyan sa Avenue, guys. Tapat siya ng McDonald's. Tapos ang nagustuhan ko din dito sa Lancaster, guys, is napalibutan na siya ng mga fast food chain. Kung gusto mo ng kumain ng mga fast food chain, marami na tayong nasa paligid lang, guys. Kapag lumabas ka dun sa may Kawit area, meron na din tayo doong mga Burger King, Wendy's, ganyan. Marami doong mga grocery store din, mga restaurant, marami doon Contis, mga Kenny Rogers, Max, meron ng mga restaurant doon kapag lumabas ka ng Lancaster. Tapos meron na din tayong malapit na SNR, kaya yun ang isa sa nagustuhan ko dito, kasi marami ng improvement kumpara nung bago lang kami dito. Ang dami ng pinagbago, biruin mo, guys, 6 years ago lang yan, pero ang dami nang nadagdag na mga establishment within the area, guys. So kaya maganda rin dito na mag-invest ka ng ng bahay mo, ganyan, for vacation, ganyan, kung nasa ibang bansa ka lagi, ganyan, pwede mo rin siyang gawing yung Airbnb, ganyan, guys, kasi ang lapit-lapit niya lang sa Mall of Asia, Ayala Malls by Manila Bay, ang dami-dami, guys, PITX, yun yung terminal transport ng lahat ng mga lugar, guys, ang malapit dito. Kapag hindi traffic, guys, within 25 minutes andun ka na. Isa yan sa nagustuhan ko, guys. Tapos magkakaroon na or mag-open na ang LRT station, Cavite station, guys. Hindi ko lang sure kung kailan siya mag-open, pero 97% na yung tapos na yung guys. So malapit na yan. Disadvantages sa pagtira dito sa Lancaster, guys, is number 1 para sa akin is yung tubig talaga. Kasi yung tubig dito is deep well siya. Hindi siya pwedeng inumin, guys. Hindi talaga kami yung ginagamit namin pangluto. Bumibili pa kami ng purifier water para sure tayo na wala tayong diba? Kasi alam naman natin na kasi yung deep well dito, parang pag galing sa tangke, diretso na sa kabahayan, hindi kagaya ng Maynilad na dumaan pa sa may machine, na may chlorinator, ganyan. Tapos, kapag naglilinis ka ng bathroom, dapat i-mop mo siya, tuyuin mo siya, kasi pag hindi, naninilaw yung mga gilid ng tiles, yung mga
gilid-gilid, naninilaw siya kahit linis ka ng linis pag napabayaan mo. Kapag yung water na stagnant dyan sa yun, yung gilid niyan maninilaw. Tapos yung mga gamit mo guys, asahan mo nagkaka-stain siya kapag hindi mo siya pinunasan kaagad. Kaya dapat parang doble trabaho na, kasi kapag hindi mo i-maintain yung mga gamit mo, masisira siya dahil siguro sa low quality ng water. Yan yung hindi mo siya pwedeng inumin, ganyan, hindi mo siya pwedeng ipangluto. Bumibili pa kami ng purifier water para ginagamit namin sa pagluluto, ganyan. So, additional gastos pa yon. Ang next naman na disadvantages na tumira dito sa Lancaster, ang napansin ko lang dito guys, ang mahal ng bilihin, lalong-lalo na sa wet market dito sa Lancaster, malapit. Kahit yung mga delivery guys na mga fresh na seafood, ganyan, isda, mga chicken, mga meat, ang mamahal ng presyo nila guys. Samantalang pag doon ka sa Mandaluyong, ang kilo ng ng tilapia nasa 110 lang, 105, ang bangus doon 180. Dito guys, yung bangus nila pumapatak ng 170, 180 kapag buhay, ganyan. Kapag mga meat naman dito guys, 360 pataas yung mga presyohan nila dito. Kaya yan din ang napansin ko dito sa Lancaster, mahal ang mga bilihin dito guys. Kapag sapat lang yung pera mo, ganyan, na budget mo, kukulangin ka talaga dahil sa napakamahal ang mga bilihin dito. Hindi ko alam kung bakit ganun kamahal, pero yun po ang napansin ko. So, ang third naman na napansin ko na mahirap, disadvantages dito sa Lancaster guys, is yung transportation. Although, meron namang direct from Lancaster, paglabas mo ng Villages Gate, meron ng direct PITX, kaya lang may oras yun guys. Kaya kapag nagmamadali ka, malilate ka talaga, tapos iikutin yung buong village. Kapag kunwari route 102 yung area ng bus, iikutin niya pa lahat ng villages. Kaya kadalasan malilate ka talaga guys kapag sasakay ka doon. Although marami namang sumasakay guys doon, tapos ang ko dyan is sobrang siksikan, parang hindi nila na halos hindi ka na makahinga sa sobrang siksikan ng bus papuntang Lancaster. Kasi syempre guys, sino bang hindi makipagsiksikan doon or magtitiis? Ang pamasahe nun is 70 pesos na from village kapag dito ka sa Zone 1 papuntang PITX. So malaki nga naman talaga ang maititipid mo. Yun nga lang, sa sobrang dami na ng pasahero, parang hindi na lahat nakikita. Hindi ko alam kung nakikita ng management yan, kung nagsasabi ang mga driver, pero yun ang napansin ko. Kaya minsan ang ginagawa ko, nagpapahatid pa ako doon sa Kalayaan, kasi yun yung pinaka main road papunta sa Maynila guys. Doon kasi marami nang dumadaan na bus, so medyo doble na yung gastos. Ang next naman, ang pang-fourth ko dito na napansin guys, ang disadvantages guys is walang sariling ambulance itong Lancaster New City. Sa laki ng Lancaster New City, wala silang sariling ambulance. Pero di ba dapat, pagka malaki ang community mo, dapat may sarili tayong ambulance dito para in case na may emergency na sa homeowner is mabilis natin maitakbo or bilis natin madala sa hospital yung homeowner natin, 'di ba? Kasi minsan paano pala pag walang sasakyan yung homeowner kasi hindi pa nila afford na kumuha ng sasakyan dahil inuuna pa yung bahay. Yun yung napansin ko dito guys, walang sariling ambulance, tapos wala rin sariling fire truck. Walang sariling fire truck, 'di ba? Alam naman natin sa panahon ngayon, hindi rin natin masasabi yung
accident, yung biglang nasusunog, ganyan. So, tatawag ka pa ba sa mga karatig lugar para dapat meron tayo dito sa loob, 'di ba? Yung sa vicinity ng Lancaster, dapat magkaroon ng sariling fire truck. Yun yung mga napansin ko dito, guys, kasi yun yung mga kapag kunwari may mga na-accident diyan sa labas ng mga gate, ganyan, hinihintay pa nila yung ambulance na galing pa sa iba-ibang mga ibang lugar, yung malapit sa tatawag pa sa local na may ganito, ganyan. So, dapat magkaroon ng sariling ambulance at saka fire truck kasi yan yung napaka-importante sa community, guys. And then, pang fifth ko na na para lang sa akin, guys, parang hindi ka free na kunwari gusto mong magpa-paint ng ganito, ganyan, gusto mong maintenance ng paint sa mo, hindi ka basta-bastang makagawa ng ganun, guys, kasi kailangan bawat kibot mo dito is kukuha ka ng permit, ganyan. Tapos ang hirap nilang kausapin, guys, about sa permit. Mahirap silang mag-reply, ganyan. Kagaya nung pagkuha namin ng sticker, nahirapan kami sa pagkuha ng sticker kasi hindi sila kaagad nagre-reply, ganyan. Mag-e-email ka ngayon, after a week pa bago sila mag-reply, ganyan. Ganon din sa pagkuha ng permit, guys. Kapag kunwari meron kang gustong ipaayos kasi nasira na, hindi ka basta-basta magpapapasok ng mga material na kasi magbabayad ka pa ng cash bond na hindi ko alam, guys, kung magkano na yan kasi itong sa amin is Diana, so 10,000 yung 10,000 pesos yung cash bond dito. Kapag may violation ka naman na ginawa, ililis nila yon doon sa pera ng cash bond mo. Tapos ang hirap mag-renew ng mga guys, ang hirap mag-renew ng mga permit, ganyan. Tapos gusto nila, sinunod mo yung mga gusto nilang design, color, hindi ka pwedeng basta-basta, gusto ko ng white, gusto ko ng black, ganyan. Hindi pwede, gusto mo ng gray. Dapat sundin mo kung ano yung kulay na dun sa kanila, guys. Yan yung disadvantages dito. Parang hawak sa liig yung mga homeowners. Hindi ka basta-bastang kahit bahay mo na yan, kahit bayad mo na yan, kailangan sumunod ka pa rin sa kanya. Yan yung ayaw ko dito sa Lancaster, guys, kasi yun, ang hirap kausap ng mga admin village, ganyan, makikipagtalo ka pa kapag nagpa-follow up ka ng ang tagal nilang hanggang sa magsasawa ka na lang pabalik-balik. So, ikaw nang gagawa. Yan yung mga experience ko dito, guys. Kaya kung ikaw ay future buyer, nasa sa inyo na, guys, ang desisyon kung kukuha ka pa ba dito or maghahanap ka na sa iba, guys. Itong experience ko na to, guys, is based lang to sa mga naranasan ko, guys, sa pagtira namin dito ng aking pamilya sa Lancaster, New City. So, medyo mahaba na yata yung video ko, guys. So, magpapaalam na ako. Maraming salamat sa panonood, guys. Kung nagustuhan nyo tong aking video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kapag may mga question pa kayo, guys, about sa pagkuha or sa dito sa Lancaster, guys, i-PM nyo lang ako sa aking mga Facebook account, Marilyn Baligaya, at sa aking IG, guys. Magre-reply agad ako kapag nakita ko yung messages nyo, or mag-comment kayo dito sa aking YouTube channel. Magre-reply din kaagad ako, guys, pag nakita ko na yung Bye-bye, guys. Maraming salamat sa panonood.